Okay, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Nostalgia, Throwback at iba pa. So ito po nostalgic at very lonely at the same time sapagkat ito po ay naging masasabi na po nating part na po ng buhay, especially yung mga teenagers po nung late 90s to early 2000s, no? O sabihin natin buong dekada ng 2000s, part po ng buhay nila ang pagbili ng mga CDs ng Grammy nominees bago dumating yung event ng Grammy Awards Night tuwing February. So halimbawa, ang awards night ay February 20. So 2 weeks before the awards night, nire-release po ang Grammy nominees album. Okay? Taglay yung mga nominated songs and artists doon sa said event. Okay, so nakakalungkot dahil after 26 years, noong taong 2020, itinigil na po ito ng National Academy of Arts of Recording Sciences o yung NARAS, dahil alam po ninyo sa panahon po natin ngayon, bunga na rin po ng pagbabago ng technology natin, makabago na po tayo, lahat po ng awitin nandito na po sa mga cellphones natin, sa mga gadgets natin, hindi na po umuusad ang sales ng mga physical copies when it comes to music. Nagumpisa po ang Grammy nominees compilation albums noong taong 1995. So ito po ay nagtapos noong taong 2020. Pero I think nakapag-release pa sila ng Grammy nominees 2021 na CD, pero after that wala na po. So hindi na po sila gumagawa ngayon ng CDs ng Grammy nominees. But if you wish to know kung ano yung mga nominated songs, meron pa naman pong Grammy nominees ngayon. Grammy nominees 2023. Nasa Spotify po yan. Pero, syempre, makikita nyo po roon, video na po lahat. Hindi lang po kanta, video na po, ganun. Tapos, nakakompile na lang po, pinagsama-sama na. Playlist na lang po siya ngayon. Hindi na po tulad dati na physical copy. Malaki po ang kaibahan kasi may excitement po according doon sa mga teenagers dati na nag-aabang tuwing lumalabas yung mga Grammy nominees CDs. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi halimbawa year 2012, ang daming magagandang kanta ng 2012. So pag dumating yung 2013 Grammy nominees, naka-compile po sa iisang CD yung mga awitin na sumikat noong 2012 at inaabangan pong talaga ng mga tao. Ganun po. So malaki na po ang pagbabago, yung usad po ng technology, yan po ang nakaapekto bakit itinigil na po ng NARAS ang paggawa ng CDs ng Grammy nominees. Anyway, hindi lang po sa CDs yan lumalabas dati, pati po sa cassette tapes. Meron po kaming cassette tapes, meron din kami mga CDs niyan. Ang pinakamaganda po dyan na paborito ko pong Grammy nominees po talaga yung 1999. No? Maganda po yung mga songs. Pinatugtog ko nga po kanina, kaya nga po ako naudyukan na gumawa po nito. Sabi ko, gagawa nga ako tungkol dito. Total, dito po sa Nostalgia, Throwback at iba pa, marami po tayong tinatalakay dito. Hindi lang po sa isang topic, hindi lang po sa isang ganon o ganyan, marami po. When it comes to music, lalo na, di po ba? So, ito pong Grammy nominee CD po ay tumatak na po sa puso nung mga teenagers po nung 90s at saka year 2000s. Bagamat ito pong year 2010s, meron pa rin pong mga umusad dyan. In fact, nung 2013 and 2014 Grammy nominees CDs, ito po ay naka-reach po ng number 2 sa Billboard 200. Okay, no? Billboard number 2. Ibig sabihin, charted sa number 2 noong 2013-2014 Grammy nominees. Okay. Pero, ang pinakamarami po silang sales, no, na CDs, ito po. Noong taong year 2000, ang Grammy nominees year 2000 ay bumenta noong kanyang first week pa lang ng 875,000. Year 2000 yan. Noong year 1999 naman, a year before, ito po ay bumenta ng 674,000 first week.
2004, ito ay bumenta ng 642,000 units. CDs po yan ha, compact disc o kaya cassette tapes. Physical copies po yan, hindi po yan downloads, no? Talagang ang mga tao nung araw pupunta sa Odyssey, pupunta sa Music Nook, pupunta sa Amerika, Tower Records, ano pa, Sam Goodies para bumili ng Grammy nominees. Whether tape ba yan o CD yan, no, whatever. At ito po ay talaga po namang kaabang-abang doon sa mga nag-a-anticipate, especially mga teenagers during that time, no? So nakakalungkot, end of an era. It's an end of an era after 26 long years. Talaga po nagbabago. Na interview po kamakailan ni Boy Abunda itong si Jose Marichan. Nalulungkot daw si Jo Marie sapagkat sabi niya wala nang bumibili ng plaka o ng CDs ngayon. Pero mabuti pa nga ang plaka ngayon, usad eh. Marami pong bumibili ng vinyl kaysa sa CDs. Kaya nga po wala na yatang Odyssey. May Odyssey store pa po ba sa mga SM? Paki-comment po below please. I don't think na meron pa kasi hindi na umuusad talaga yung mga CDs. Mas umuusad po ngayon ng mga plaka o mga vinyls. Marami po actually, mahal pa nga po eh. Okay? So, ang CDs po magandang format, wag po natin kalilimutan. Maganda siyang format. Kaya lang sa panahon natin ngayon, digital age na po tayo, wag niyong kalimutan ang CD po ay digital yan. Digital po yan. Kaya siguro sa sobrang common na lang ng Optimum disc na yan, parang naging common na lang sa atin. Mas hinahanap natin yung uncommon tulad po ng vinyl. Mahirap pong i-produce ang vinyl. Wherein ang CD, pwede ka makapag-produce na sa bahay mo basta meron ka lang computer tsaka meron kang blank disc, no? Makakapag-produce ka ng compact disc. Pero mahirap kasing i-produce ang vinyl. Kaya pagka mahal-mahal ng vinyl. Nakakita po ako minsan vinyl, isang vinyl ng Beatles, 65,000 pesos. At wag ka, may bumili. Nag-aagawan pa sila. 65,000 pesos. So, rare eh. Rare, di po ba? So, may something talaga sa mga, kaya nga po tamang-tama, nostalgia, throwback, diba? May something ngayon sa mga vintage. May something ngayon sa mga vintage. Kasi ang mga vintage, binabalik kanya sa nakaraan. Pero ako naman po, since ito panahon po namin itong mga Grammy nominees na to, wala po akong nakitang nag-vlog nito. Ako lang po. Both sa Amerika hanggang dito, walang nag-vlog nito. Pero may nakita po akong article nito sa Google. Ang nag-article po ay ang Billboard. Siyempre, Billboard po, may kinalaman po yan sa music. Okay. Pero yung nag-vlog po nito sa YouTube, ako lang po. Ni walang nag-vlog nito na Amerikano o ibang lahi, subukan niyo pong i-search. Pero parangal po ito sa minamahal nating Grammy nominees, mga CDs, okay? Ngayon gusto niyo malaman kung sino ba yung mga nominees na mga artist sa mga kung ano namang category sa Grammys, pwede niyo puntahan sa Spotify, Apple Music, pero hindi po katulad po ng ganito na nakalagay po sa compact disc na maayos. While you're listening, tinitignan mo yung kanyang cover, binabasa mo yung mga informations. Ganyan pong ginawa ko po kanina. Pinatugtog ko yung CD, 1999 CD. Ito po ay napakaganda, no? Ang pinaka charted, okay, yung pinaka mataas po ang na-attain na chart on a position noong pong 2013 Grammy nominees. Kasi noong 2013 Grammy nominees CD, nandito po yung kantang Call Me Maybe ni Carly Rae Jepsen. At saka yung Somebody That I Used to Know ni Gautier. Nandoon po yan. Kaya ito ay nag-number 2. Kaya noong 2014, ganun din na nangyari, number 2 rin. Kasi yung kanta ni Lord na Royals, at saka yung kanta ni Katy Perry na Roar, kasama po doon. Kaya ito ang nag-push papunta sa taas para mag-number 2 yung mga CDs ng Grammy. Pero right after that, nakapagtataka po, bigla pong nag-decline ang mga CD sales. Ma-imagine nyo po, 10 years ago lang po pala, marami pang bumibili ng CD. Ano pong nangyari ngayon? Wala na po. Lahat po ngayon, naka-digital na tayo. Ang laki na nagbago, lalo na po ng pandemic. Pero inirelease pa rin po nila yung pinakahuli nilang CD noong 2021. Ako po, aminin ko po sa inyo, tumigil na po ako sa pagbili ng Grammy nominees. I think ang huli ko pong biniling album ng Grammy nominees, teka lang po,
Okay. Teka. I think ang pinakahuling album ko na binili ko ng Grammy nominees 2014. 2014. Hindi na po ako bumili niyan right after. Unang-una, yung mga makabagong kanta, hindi ko na po masyadong type. Sa totoo. Sa totoo lang. 2015 to present, hindi na po ako bumibili. Mula 2015 hanggang 2021 nung pinakahuling CD nila, hindi na po ako bumili. Kasi according po sa gusto ko ring kanta. Gusto ko rin po syempre mga genre na type ko. Okay? So ayan lang po, binigyan pugay ko lang naman po itong pinakamamahal nating mga Grammy nominees, mga CD, no? Dahil wala po akong nakita kahit saan dito sa YouTube na nag-vlog neto. Kung meron man, siguro naduling po ako. Pasensya na po. Okay? So, ganun lang po. Ako naman po ngayon ay mangungulit. Kung nagugustuhan nyo naman po itong mga contents natin, may aswang, may manananggal, may kung ano-ano, Grammy nominees, may mga plaka, tapes, CDs, 8-track, ano pa, yung mga lugar, mga sinaunang, mga vintage, at higit sa lahat, pangangaral ang salita ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, meron po tayo dito. For me, yan po pinaka-importante dito, sapagkat si Jesus ang kalakasan ng bawat isa sa atin. So, mangungulit po ako, no? Kung naibigan naman yung mga content dito, may mga aso rin pala dito, di ba? May mga dogs tayo. So, iba-iba dito. Dito kung gusto mong variety, dito ka na sa channel na ito, mag-i-enjoy ka dito. So, huwag mong kalimutan mag-subscribe, okay? Paki-like na rin, paki-share mo yung video. Upon sharing the video, you know what? Sharing is caring. And when you share this video at may makakapanood na nostalgic sa mga Grammy nominees CDs, mapapaligaya ninyo sila by simply sharing. That's why sabi ko nga, sharing is caring. Hindi po ba? When you share this video, marami ka nang mapapasaya. Masaya ka pa. Masaya tayong lahat. Happy tayong lahat dahil si Jesus mahal tayo. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.